treasure cannot go to war without his rifle and ammunitions, but a good treasure hunter can treasure hunt without his metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes and signs. Magandang buhay mga katiyats. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kay Mamurumar, kay Kating Naliman Salay, kay Jumar Francia, Edilberto Umbak, shout out din kay Elben Pomaran, Archie Batak, Francisco Ordinisa, Danny Flores, shout out kay Dennis Mordino, Cirilo Jaom, kay Jeric Manlumahay, Kinabuhing Probinsya, kay Jun Talks, Kawan Heart TV, and lastly shout out kay Ponciano Amorin, Ramil Capsula, Princess King, kay JR Layuan, kay Raimundo Salvador at kay Keneta Buwak, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Maganda ngayon ang ating episode kasi meron akong ipapakita sa inyo na totoong na-recover na mga treasure under sa triangle sign. Ngayon, merong padala sa atin ang ating katiats somewhere else, right here or of course in the Philippines. At ito ay triangle marker, at kung hindi ako nagkamali ay itong ang karugtong nito ay natabunan itong lupa. Kaya ang unang hukayin dyan mga katiats, ang unang gawin ay hukayin itong portion dito para matambad sa inyo kung yan ba talaga ay triangle or kung yan ba ay ganyan lamang na sign, which is maganda naman ang meaning ng symbol na ito guys. Ang symbol na ganyan, ayan, that is door or opening, meaning sa baba niyan ay opening to the tunnel. Okay, mamaya natin yan himay-himayin kung paano kunin yan at paano nakuha yung ibang treasure na totoong na-recover noon ng mga treasure hunter. Atin yan pag-usapan ngayon. Pero yung muna akong napuna dito guys, itong linya dito, ito ay natural crack lamang ito at huwag niyong bigyan niya ng kahulugan. Pati itong butas dito, ito ay butas na lumaki na kagaya nitong mga maliliit. Ayan, sa tagal ng panahon, marami kasi siya dito guys, oh. Ayan. At pag ganyan na maraming ganyang klaseng butas, meaning hindi yan gawa ng tools, kasi mahalata nyo ang gawa ng tools kasi hindi siya smooth. Ang gawa ng nature or ng tubig or ulan ay napaka itong smooth or makinis or malinis. Okay, at kung tingnan naman natin in close up itong triangle dito, itong portion dito guys ay gawa talaga yan ng tools, di ba? Okay, at meron pala siyang dito kasama. Okay. So yan ay legit marker for treasure. Ngayon, atin muna ipapakita sa inyo ang mga totoong nakuhang treasure under sa triangle marker, kung paano ito nakuha sa hindi inaasahan na paraan. Okay. So ito yun guys, ang unang nakuha na treasure noong 1990s. Dito ipapakita natin kung paano tayo nililito, paano tayo itong binigyan ng puzzle ng mga Japanese na nagbaon. Ang dami-daming marka sa bato, ito'y pabilog na bato, malaki yan. 2 tao ang height niyan. Kung nakita nyo, nandito yung famous 5 na number, meaning down. Ang 5 na yan, meron pa dito, pabalik-balik yan hanggang dito, meron yan mga 5. Ito pa, ang dami yan guys. Yan ay mga kanji symbol. Ito ay treasure daw. Merong pang itong Z. Ang Z is still going down yung Z sign. At meron pa siyang linya na napakahaba. At meron siyang mga linya dito guys na akala mo ay papunta doon sa malayo kasi ang dami-daming linya. Ayan, 4 yan na mahabang linya na gaganyan. And then sa kanyang itong harapan mismo ng bato na makikita sa ating naked eye, nandyan yung perfect
triangle na marka. Walang dot, walang ano-ano, just a perfect equilateral triangle. Ngayon, itong mga ka-TH natin dito guys, ay dala-dala nila yung kanilang metal detector. Ay dito sila naghukay sa unahan tsaka sa mga gilid ng bato. Okay, at malalim na ang kanilang hukay. Ito ay kwento ng aking ama, at ang nakakuha nito ay isang foreigner na treasure hunter na pumunta ng Mindanao. Yun ay namalagi diyan sa Gilan province, at may nangakuha. Master yun sa hollow rock treasure, yung Amerikano na yun. Hindi na yun nagdadala ng detector guys. Ang dala niya martilyo lang tsaka chisel. Pinupukpok lang niya yung mga bato, pag tutunog chiselin niya kaagad. Basta't may mga legit treasure marker na tulad ng ganyan mga triangle. Dalawa ang kanyang nakuha guys. Papakita ko sa inyo yung isa mamaya sa mga hollow rock treasure. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo na pukpukin nyo muna ng bato, ay magnat ng maso ang bato kung saan merong mga marka. Yan ang unang gawin. Huwag umaasa sa detektor. Ang detektor ay nagkakamali din yan. Pag ang bato ay highly mineralized, mag-iingay ang ating detektor. Kasi sensitive kasi yan sa iron, saka minerals. Okay, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ito nakuha, itong triangle. Okay, ito yun. Ating drawing, nag-represent sa ganung bato. Okay, ang ginawa ng ating mga naunang ka-TH doon, ng mga town folks or mga native, ay dito sila naghukay sa front. And then, gumawa din sila ng mga distances. Tulad ng famous 5 and 7 distance, 3 and 5 and 7. And then tiningnan din nila sa unahan kung may mga bato. At kung may bato, hinukay din nila yung mga baba ng bato. Triangulation, ginawa nila yan. Ngayon, ang nangyari ay surrender sila. Nag-surrender. Wala. Paano kaya yung makikita? Yung dami-daming mga marka dito guys. Palaging nandyan yung 5. Tapos linya, mahabang linya. Kaya tuloy doon tayo pupunta. At dito. Kaya yan ang sabi ko sa inyo na ang treasure marker, ang kahulugan niyan ay hindi lang 1, 2, 3. Parang swertres yan sa luto o itong tinatawag natin na STL or swertres. Ganyan kadami ang kombinasyon ng treasure marker ng Hapon. Kaya yung makikita natin sa mga libro ay yun ay iba naman na klase na nakuha under that sign. Pero hindi pare-pareho lahat. Ang pagluto ng isda, sabi ko sa inyo, ay maraming klaseng putahe. Merong tinula, kinilaw, sinugba, inihaw, skabitse at kung ano-ano pa. Kaya ang pagbaon ng treasure ay ganun din. Ngayon, no further ado, saan nga ba guys nakuha ng Amerikano ang treasure without using metal detector? Okay, tinignan niya lang dito sa front. Okay, front yan. Nahukay na ang front, walang nakuha ang mga local treasure hunters. Nahukay ang gilid, wala rin. Okay, pero walang nagtangkang hukayin ang likod. Kasi nandito nga sa front ang sign. Kaya yan ang sabi ko sa inyo, baliktaran, opposite ang palaging meaning ng mga symbol. Kung alam natin na ganyan, isipin na naman natin ang opposite. Pero hindi dito guys nakuha sa likod. Hindi nahukay sa likod ang treasure. Alam niyo ba kung saan nakuha? Okay, kunin lang ang mirror image nito, ilagay yan doon sa likod. Okay, dito yun pinukpok niya guys ng maso, ng sledgehammer ang portion na ito. Diyan nakuha ng Amerikano na yun ang item. Pero yun daw ay nasa 2 bareta lamang kasi treasure in the hollow rock. Pero 2 bareta, 12 million, sabihin natin 10 million isa, 20 million pesos. Makapagbago na yun ang ating buhay guys. Makabili na tayo ng bahay at lupa, merong kotse, savings at insurance.
Ngayon itong ating mga kaibigan guys dito ay hindi nila alam na nakuha na pala yung treasure after sila nag-surrender. Kaya sabi ko sa inyo, no retreat, no surrender. Di ba hanggang may hininga, may pag-asa, hanggang may kamay tayo, meron tayong magawa. Huwag lang tayo magnakaw. Okay? Ang pangangaso ay tulad din yan ng pangingisda. Sa magandang paraan. Ito yung pangalawang nakuha guys ng Amerikano na yun. Nakalimutan ko ang pangalan nun. Maliit pa ako nang maikwento ng father ko. Yun ay na-meet niya rin na Amerikano, which is tinuturuan din siya kung paano hanapin ang mga treasure in the Hollow Rock. Kaya yan ay naikwento din ng aking ama sa akin na huwag ka agad maghukay-hukay kung saan-saan. Kung merong marka, pukpukin mo na ang palibot ng bato, lalo na kung ang bato ay napakalaki. Tulad ng ganyan, malaking bato. Okay, ito'y another triangle symbol guys na nakaukit sa bato at malalim siya. At ang sukat niya ay approximately lamang na nasa 3 inches by 4. So 4 inches by 3 ang triangle na yan. Ngayon, mahaba tong portion dito guys. Ayan. Kaya akala natin papunta doon. Ngayon ay nandito lang pala, siniminto yung itaas ng triangle sign. Ayan, siniminto yan. Manipis lang yan guys. Pagpukpuk niyan, nabutas ka agad. At dito makita yung hollow. Yung madilim yun ang hollow portion. Yan. At dyan, dudukutin mo lang dyan kung anong nakalagay dyan na mga treasures sa ilalim ng hollow rock. Pero kapag hollow rock, hindi talaga yan boxes of gold. Yan ay assorted treasures. Pwedeng 2 bareta, 1, 3. Pero hindi na yan susubra pa sa 3 or 5. Yan ay tinatawag small stash of gold. At hindi yan imperial treasure, hindi yan, rin yan general treasure. Yan ay binaon lamang ng ordinaryong sundalo. Yan ay kanyang mga koleksyon na kung saan iniwan niya kasi nag-surrender na siya in 1944. Okay guys, so ngayon, yun ang 2 kwento ng totoong nakuhang treasure ng isang Amerikano na pumunta dito sa Mindanao. That was 1990s na mga taon. Okay, at ako noon ay batang-bata pa, gusgusin. Ito ay mga, hindi naman matawag natin na urban legend kasi totoo naman. Kaya yan ang mga totoong kahulugan ng triangle treasure marker guys. Pero hindi ibig sabihin na ito na talaga yung fix na formula sa paghanap. Kasi sabi ko nga, ang pagluto ng isda ay ang daming klaseng pagluto ng isda. Ganon din ang pagbaon ng treasure. Ang dami-dami na kanilang style. Okay, at balikan natin itong treasure marker ng ating kaibigan. Ngayon, meron na naman akong napansin guys na itong sumobra na guhit. Ano bang kahulugan yan guys? Kung yan ay triangle talaga hanggang sa baba. Okay? Kung tanggalin nyo itong portion ng lupa dito, kung tatambad yan at ganito ang itsura niyan, triangle talaga yan. Tapos meron siyang sobra dito, ayan. Ay, ano bang ibig sabihin itong tail yan guys? Yan ang pinaka-importante sa traditional treasure hunting. Ang kahulugan ng tail tulad ng nagaganyan or kahit naka-straight lang yan, okay. So yan ang ating sundin. Yan ang pinaka-pointer niya. Itong pinakadulo dito. Ngayon tingnan guys doon sa northeast na portion, kung anong meron doon. Meron bang bato na malaki, meron bang kahoy na sentinel. Ngayon kung wala, alam natin na baliktaran ang Hapon kung magturo. Ang tinuturo niya ay papunta doon, pero actually ang meaning ay papunta dito secretly. Kaya northwest ang direksyon na ito. Ganon din, tingnan sa northwest guys. Hindi ibig sabihin na doon sa likod ka agad, kundi northwest.
tumayo kayo dyan, hawakan nyo ang kompas at tuntunin kung nasaan yung northwest. Okay, at magawa ng survey doon sa northwest. Kung mayroong kakaibang bato, malaking kahoy, doon na naman mag-analyze muli o doon mag-test din. Ngayon, dahil sa ang triangle ay treasure under or treasure on the spot, treasure marker, pwede rin tingnan, meron ding mga nakuhang treasure guys na itong in triangulation. Kung merong triangle sign, meaning look, find the treasure in between trees, rock, and big rocks. So, in between, ito, kung merong bato, hindi kailangan bato pa rin ang hanapin. Pwedeng ang pangatlo ay malaking kahoy. Sila ay naka-triangle at ang isa sa mga yan, isa sa itong tatlo, ay nandiyan nakabaon ang item. Pwedeng sa dito sa kahoy. Okay, kulayan natin ng ganitong kahoy. Pwedeng dito sa kahoy guys ang item. At pwede rin dito sa mga bato. Kung bato itong dalawa, pwedeng dyan sa isang bato or pwede nga dito lang mismo sa bato na ito kung saan nakatatak itong triangle. Okay, pwedeng pukpukin nyo itong mga ano dito guys. Baka mangyari na ganito rin yung ginawa dyan doon sa kwento natin kanina. So pukpukin nyo ng maso ang palibot ng bato. Kasi akala natin na matigas lahat yan, pero mayroong parte dyan na malambot. It is hollow rock. So ang unang gawin natin ay in triangulation. Tingnan kung mayroong tatlong o dalawang bato na malaki na may isang kahoy. At i-try. Pagpukpuk. Kung mga bato man yung nasa unahan yan, pukpukin din. Kasi triangle to, alam natin na hollow rock kasi ito. Ayon sa pinto kanina, lahat ng nakuha doon ay hollow rock. Okay, kaya wag muna maghukay. Pukpuk muna sa mga bato na malaki. Okay, ang pangalawang gawin ay hukay na. Okay, hukay na. Dito sa front, mismo ng bato na ito. Atras lang tayo ng 2 meters or 1 meter. Wag yan sa front talaga. And then, kung wala, tingnan pa itong isang bato. Pwede rin maghukay dyan. At ang pointer na ito, of course, nagsasabi din niya na at the back of the rock. Itong ganyan guys. Basta't may sumubra sa triangle na kanyan, lalo na pag naka-curve yan, nagaganyan parang pinto. Meaning, doon sa likod ng bato or kahoy. Ang ganyan na triangle. Kaiba kasi itong dalawa. Ito ay pointer papunta doon. Ang nakabaloktot konti is at the back of the rock. Okay, sa likod. Hanapin. Okay, so punta tayo guys sa drawing ko. Ito yung drawing. Pero bago yan, meron pa palang isang picture dito. Ito yata sa likod ng bato. Ito ay man-made kasi magkapareho ang laki, magkapareho ang lalim, at perfect siya na naka-vertical. Ang pahulugan niyan, pwedeng distansya, pwedeng 2 meters, pwedeng 10 meters. Ang dalawang butas, pwedeng 5 meters bawat isa, pwedeng 1 meter bawat isa. Okay, at ang papuntahan niyan, atras ka sa harapan niyan. Kung saan mo nakatatak, umatras ka ng 2 meters, at sa 2 meters, example dito, sa harapan niyan mismo, 2 meters dito, okay, dito lang, test dig ng 2 meters, kung wala, punta tayo sa medyo malayo, 10 meters na. Yan ang sabi ng dalawang dot na yan. Kaya kung wala, sa likuran niya, doon sa opposite, ganun ang gawin. Kaya sa isang treasure marker guys, lalo na pag legit sign, huwag ka agad sumurinder. Okay, pag hukay ngayon, dalawang hukay, pwedeng bukas, dalawang hukay na naman.
test dig lang naman yan ng 2 meters. Hindi kayo mapapagod dyan. At kung meron talaga ay swerte na natin yan pag makakita tayo ng mga legit treasure markers. Okay, at ito ang pangatlong gawin guys, dahil nandito yung triangle, atin sundin yung kung anong paraan ng pagkuha noong totoong treasure yung kwento kanina. Okay, so tingnan natin ang opposite nito dito sa likod kung saan talaga yan naka-align. Okay, at dito natin mabutasin or pukpukin ang portion na ito. So kailangan tingnan lang ang alignment niyan sa likod ng bato. Okay, napaka-clever talaga ng Hapon. Sa likod ng bato. Ngayon, ito yung una na paraan natin. Maliban yung sa kanina ay ibang paraan din yun. Ngayon, ito yung paraan ng mirror image guys, yung sa likuran. Okay, ang pangalawa nito guys ay kung saan nakalagay yung dalawang dot. Kung dito man yan sa likod, mas maganda kasi punta tayo sa 2 meters test dig dito, and then pangalawa ay 10 meters test dig. Kung nangyari na nandito guys sa likod yung dalawang dot, yan na ang swerte kasi tama tayo sa ating hinala na nasa likod ang item sa ganyang treasure symbol. Ngayon, kung ang symbol na ito guys ay hindi talaga triangle ng hinukay nyo, ang kanji sign kasi ng entrance or door ay ganito. Meron siyang sobra dito kunti. Pero wala siyang ano guys. Wala siya yung ganyan lang siya. Wala yung sa baba. Okay, at kung ganyan lang talaga yan na symbol, ang meaning ay ang entrance ay pwedeng dito magukay sa harapan niya para matagpuan ang entrance. Or ganun pa rin, it's either dito sa likod kung yan ay mirror image. So dalawang paghukay ng paghanap ng entrance or door sa ganitong sign guys ito. So sa harapan or sa likuran, completely opposite. Alright, hanggang dito lang ako guys. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe that channel and share para sa kapakanan ng ating mga treasure hunters na mga newbies. Thank you so much.